Magandang araw po sa iyo, Kuya Eric, at sa lahat ng tagapakinig sa iyong channel. Itago mo na lang ako sa pangalang Orlando. 62 taong gulang na sa kasalukuyan. Ang kwentong aking ibabahagi ay hango sa tunay na buhay. At ito ay kwento ng aking tiyuhin na si Tio Marcel noong ako ay bata pa lang. Nakagisnan ko na ang hanap buhay ni Tio Marcel ay pagbibenta ng tuba. Kung sino-sino ang dumadayo sa kanyang bahay para lang bumili ng galong-galong tuba. Ayon sa tatay ko, may kakaibang timpla daw ang ginagawa ni Tio Marcel sa mga paninda niyang tuba. Kaya naman gustong-gusto ito ng kanyang mga suki. Bukod sa pagbibenta ng masarap na tuba, ay kilala din si Tio Marcel sa pagiging sabongero. Kaya naman marami talagang taga-ibang lugar ang kanyang mga nagiging kaibigan. Isang araw ay naging bisita ni Tio Marcel ang Kristo sa sabungan na kanyang pinupuntahan. At ito ay nagngangalang si Mang Santing. Inaanyayahan siya nitong dumayo ng derby sa malayong bayan na matatagpuan sa probinsya ng Marinduque. Ayon kay Mang Santing, may nakapagkwento sa kanya na masarap ang kalderetang kambing sa nasabing sabungan na pagdarausan ng derby. Dahil malaki-laki na rin ang naipon ni Tio Marcel at sa kagustuhan na ring makarating sa ibang lugar, ay pumayag agad ito. Dahil binata pa noon si Tio Marcel kaya sa aking lolo at lola pa siya nakatira. Kaya nang magpaalam ito sa aking lolo at lola ay hindi pumayag ang dalawang matanda. Hindi sila sanay na mapalayo ng husto si Tio Marcel. Sa bandang huli ay napapayag din ni Tio ang kanyang mga magulang. Bago umalis si Tio Marcel ay tinawag muna siya ni Lolo Ador. Anak, dahil ito ang kauna-unahang beses na dadayo ka sa ibang probinsya, mas maganda na ang handa ka. Baunin mo tong mga pinitas kong kalamansi. At kung sakali na may mag-alok sa'yo ng pagkain, lalo na at karne, pigaan mo muna ng kalamansi bago mo kainin. Bilin ni Lolo Donato. Para hindi na humaba pa ang usapan ay sinunod na lang ni Tio Marcel si Lolo Donato. Walang inaksayang oras si Tio Marcel, kaya nagmamadali na niyang itinago ang mga kalamansi sa kanyang backpack at nagtungo na sa waiting shed kung saan sila magkikita-kita ng kanyang mga kasama. Mula sa kanilang bayan ay kinakailangang sumakay ng bus ni na Tio Marcel. 3 oras ang kanilang biyahe papunta sa Pantalan. Pagkatapos ay saka naman sasakay ng barko papuntang Marinduque. Kung kaya minabuti niyang maidlip muna. Halos kakaidlip pa lang niya nang may narinig siyang sigawan mula sa loob ng bus. Naalimpungatan si Tio Marcel at pagmulat niya ng kanyang mga mata, nakita niya na may isang babaeng umiiyak sa huli ang upuan ng bus. Napalingon sa babae ang halos lahat ng pasahero hanggang sa narinig nila na ang dahilan ng pag-iyak nito ay ayon sa babae, uuwi siya ng Marinduque dahil pinatay ng aswang ang kanyang anak na 10 taong gulang. Nagkatinginan sina Tio Marcel at iba pa niyang kasama. Bumulong sa kanya ang katabi niya na si Mang Oscar. Sinabihan nito si Tio Marcel na nakakatakot pala sa lugar na kanilang pupuntahan. Nahuli ni Tio na nakatingin sa kanila si Mang Santing, ang lalaki na nagyaya sa kanila para dumayo ng derby. Tumayo si Mang Santing at nilapitan ng bawat isa sa mga kasamahan nila. Sinabi nito sa kanila na huwag matakot dahil malaki ang Marinduque at hindi lahat ng taong naninirahan doon ay mga aswang. Napanatag naman kahit papaano si Tio Marcel. Ngunit sa isip niya na pagkakataon at sakali man na may makasalamuha siyang aswang, masusubukan niya ang bagsik ng kalamansing kanyang dala. Hindi na muli pang dinalaw ng antok si Tio Marcel. Nilibang na lang niya ang kanyang sarili sa mga tanawin na kanyang nakikita mula sa labas ng bintana ng bus. Pagkalipas ng ilang oras na biyahe ay narating din ni Tio Marcel ang Pantalan.
Nakita na niya agad ang barko na kanilang sasakyan. Tinapik siya ni Mang Santing at sinabi na huwag makikipag-usap sa kahit na kaninong estranghero. Napakunot noo silang lahat at naisip na ginawa pa silang bata ni Mang Santing. Pagkakuha ng tiket ay magkakasunod na pumasok sa barko ang 12 kasamahan ni Tio Marcel. Kapansin-pansin ang pagtitinginan ng ibang pasahero sa kanila. Kakaupo pa lang ni Tio Marcel sa loob ng barko nang biglang may isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Tinitigan itong mabuti ni Tio Marcel. Para kasing nakita na niya ito. Ilang sandali pa ay bigla niyang naalala na yun pala ang matandang lalaki sa bus na kanilang sinakyan. Namukaan din pala si Tio Marcel, kaya ito lumapit sa kanya. Nakipagkwentuhan sa kanya ang matanda at tinanong kung taga Marinduque din ba siya. Napatingin si Tio Marcel sa kanyang mga kasamahan bago sinagot ang tanong ng matanda. Nagulat ang matandang lalaki nang malaman na dayo lang sina Tio Marcel. Tinignan sila bawat isa ng matanda. Pagkatapos ay sinabihan sila nito na mag-iingat sa lugar na kanilang pupuntahan. Nang magpaalam ang matandang lalaki na babalik na sa kanyang upuan, ay napabuntong hininga si Tio Marcel. Medyo nakaramdam siya ng kaba sa lugar na pupuntahan nila. Marami na siyang narinig na mga paalala ng ibang mga pasahero. Marahil mga taga Marinduque ang mga ito, kaya alam ang panganib na nakaamba sa mga dayuhan na tulad ni Tio Marcel. Napangiti si na Tio Marcel nang sa wakas ay nakikita na nila ang pantalan na pagdaraungan ng barko. Ang iba niyang kasamahan ay inayos na ang mga dala nilang tandang na pansabong. Muling nasulyapan ni Tio ang matandang lalaki na kumausap sa kanya. Nakatingin ito sa kanya na ikinagulat ni Tio Marcel dahil matalim ang paraan ng pagtitig nito sa kanya at sa iba pa niyang kasama. Naguunahan nang bumaba ang mga pasahero sa barko nang dumaong na sa pantalan. Hindi mapakali si Tio Marcel, lalo pa at biglang uminit ang likod ng kanyang tenga. Pakiramdam niya ay nagtayuan ng kanyang mga balahibo sa batok. Mula sa pantalan ay sumakay si na Tio Marcel ng jeep papunta sa bayan na kanilang pupuntahan. Napamaang sila sa malalaking bahay na kanilang nadadaanan. Hindi maikakaila na ang lugar na yon ay para lang sa may mga pera o mayayamang tao. Hanggang sa nadako na ang jeep sa medyo masukal na daan. Sumalubong sa kanila ang baku-bakong daan. Napakunot ang noo si Tio Marcel dahil habang tumatakbo ang jeep ay panay ang sulyap naman sa kanila ng driver nito. Mula sa pinakasentro ng bayan, halos kalahating oras ang binyahe nila Tio Marcel. Pagkatapos ay huminto ang jeep sa isang lumang waiting shed. Palingon-lingon silang lahat dahil wala naman silang nakikitang kabahayan. Ayon sa driver ng jeep na kanilang sinakyan, mula sa waiting shed ay kailangan pa nilang maglakad ng ilang minuto bago makarating sa lugar na pagdarausan ng derby. Itinuro sa kanila ang daan papasok ng bayan ng Santa Clara. May mga nakasalubong silang mga tao na galing sa loob ng bayan. Naglakas loob na magtanong si Mang Santing sa isang matandang babae kung malayo pa ba ang pagdadausan ng derby sa bayan ng Santa Clara. Saglit na natahimik ang matandang babae. Tinignan silang lahat nito na parabang kinikilatis kung mga dayuhan sila. Nang malaman ng matanda na mga dayo nga si na Tio Marcel, ay bumalatay sa mukha nito ang pag-aalala. Kabilin-bilinan sa kanila ng matandang babae na mag-ingat sila sa mga taong kanilang makakasalamuha sa sabungan. Dagdag pa ng matanda na higit sa lahat ay dapat silang mag-ingat sa mga pagkain kanilang kakainin. Magkakaiba ang naging reaksyon ng mga kasamahan ni Tio Marcel. Mayroong nag-aalala na parang may mali sa bayan na kanilang pupuntahan. Subalit mayroon din iba na nagsasabi na
Kalukuhan lang ang sinabi ng matandang babae. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Tio Marcel. Habang naglalakad sila ay abala ang kanyang isipan sa panganib na maaari nilang kaharapin sa nasabing bayan. May pagsisisi tuloy siyang nararamdaman kung bakit pa siya sumama sa grupo. Habang naglalakad ang lahat, nang may namataan silang isang lalaking parating. Lumabas ang lalaki mula sa isang masukal na daan papunta sa kalsada na siyang binabagtas naman ng grupo ni Tio Marcel. May kambing na hila-hila ang lalaki. Nang malapit na sa kanila ang lalaki, ay agad itong kinausap ni Mang Santing. Kapansin-pansin ang pagiging mailap ng lalaki sa kanila. May nakasukbit itong matalim na tabak sa tagiliran. Nakahinga ng maluwag ang grupo ni Tio Marcel nang sabihin ng lalaki na malapit na sila sa pinakabayan ng Santa Clara. Nang mapadaan ang lalaki sa harapan nila para magpatuloy sa paglalakad, ay pasimpleng nagtakipan ng ilong ang grupo. Napakalansa ng amoy ng lalaki. Halos masuka na ang iba sa kanila, samantalang si Tio Marcel ay tahimik lang na nagmamasid. Sinundan niya ng tingin ng lalaki nang makalagpas na ito sa kanila. Nahuli ni Tio Marcel na lumingon din sa kanila ang lalaki. Nanlaki ang mata niya dahil napakatalim ng tingin ng ipinukol sa kanya nito. Isang lumang bahay ang kanilang unang nakita sa bungad ng bayan ng Santa Clara. Nagulat sina Tio Marcel nang biglang nag-ingay ang lahat ng manok na panabong sa kanilang dala. Pilit kumakawala ng mga manok sa karton na pinaglagyan nila. Pinahinto ni Mang Santing ang lahat at kinausap. Sinabihan ni Mang Santing ang grupo na wag basta-basta makikipag-usap kung hindi naman kinakailangan. Ayon pa kay Mang Santing na iwasan ang makipagtitigan sa kahit na kaninong tao na kanilang makikita. Ramdam ni Tio Marcel na tulad niya ay may kakaiba na ring nararamdaman si Mang Santing. Habang nag-uusap sila ay biglang may isang malaking aso ang namataan nilang nakatingin sa kanila mula sa gilid ng daan. Namumula ang mga mata ng aso. Napalunok ng laway si Tio Marcel nang makita na sariwang dugo ang tumutulo sa bibig ng aso. Nagkatinginan silang lahat. Isa sa mga kasama nila ang nagsalita na may hindi tama sa lugar na kanilang napuntahan. Tinanong ng isang lalaki si Mang Santing kung sino ba ang nag-imbita dito para dumayo ng derby. Ayon kay Mang Santing, isang dayuhang mananabong ang kanyang nakilala na nagngangalang Rene. Naging kaibigan ni Mang Santing si Rene. Marami itong naging kwento sa kanya tungkol sa pagkakaroon ng kakaibang derby sa kanilang probinsya. Ayon pa kay Rene, kilala ang lugar nila sa pagkakaroon ng masarap na putahe ng kalderetang kambing. Naalala bigla ni Tio Marcel ang unang lalaking nakasalubong nila na napagtanungan din ni Mang Santing. Naalala niya na may hila-hila ang lalaki ng isang kambing. Kaya pumasok sa isip ni Tio Marcel na siguradong kakatayin ng lalaki ang dala nitong kambing. Ilang sandali pa silang naglakad nang biglang nanlaki ang kanilang mga mata. Mula sa kinatatayuan ni Tio Marcel ay tanaw na nila ang bungad ng bayan. Naglalakihan ang mga bahay dito ngunit kapansin-pansin na yari sa sinaunang panahon ng pagkakagawa sa mga bahay. Matitibay na tabla ang dingding na halos karamihan sa kabahayan. Ang mga bubong naman ay yari sa makakapal na pawid. Halos lahat ng bakuran ay may kanya-kanyang bakod na kawayan na sadyang pininturahan ng makukulay na pintura. Napahanga ang iba pa nilang kasama dahil bukod sa malalaki at makaluma ang mga bahay, malinis ang bawat kalye. Hanggang sa kanilang pagpasok sa isang kalye ay pinagtitinginan na sila ng mga tao sa paligid. Hanggang sa nakaamoy sila ng nakakagutom na amoy ng nilulutong ulam. Sinabihan sila ni Mang Santing na maghanap muna sila ng makakainan.
Hindi nagtagal ay sumigaw ang isa nilang kasamahan. May nakita siyang karinderya na masasarap ang putahing nakahain. Isang lumang bahay ang kanilang nasumpungan. Nakabukas ang tarangkahan nito ng malapad at may mga mesa at upuan sa harapan. Nabasa nila ang pangalan ng karinderya kaya nagmamadali silang pumasok. Napansin ni Tio Marcel na may mga taong nakaupo sa labas ng tarangkahan. May 3 mahahabang upuang tabla sa labas na parabang sinadyang ilagay doon. Tahimik lang silang pinanonood ng mga tao. May isang lalaki ang nagtanong kung mga dayo ba sila. Tangulang ang naging sagot ni Mang Santing sa nagtanong na lalaki. Naglakas loob na silang pumasok sa loob ng tarangkahan. Hindi pa sila nakakarating sa mga mesa nang biglang may sumalubong sa kanila na isang matandang babae. Puting-puti na ang buhok nitong nakapusod. Hindi nila alam kung paano pa nito nakikita ang daan. Mukha na kasi itong nakapikit sa sobrang katandaan. Tinanong sila ng matanda kung ano ang order nila. Isa-isa nang naglapitan ng iba nilang kasamahan sa nakadisplay na mga putahe. Lalo silang nagutom nang may 2 lalaking may daladalang malaking kawa ang dumaan sa harapan nila. Kitang-kita ni Tio Marcel ang umuusok na kawa, kaya nagmamadali na rin siyang lumapit upang silipin ang laman ng kawa. Nang makita ni Tio Marcel ang laman ng kawa, ay agad niyang nahulaan na kaldereta ang putahe. Umorder na agad ang iba nilang kasama nang hindi man lang tinanong kung anong karne ang ginawang kaldereta. Dahil may pagdadalawang isip si Tio Marcel, ay naglakas loob siyang tanungin ng 2 lalaki kung karne ba ito ng baboy. Nagulat siya nang sabihin ng mga ito na kalderetang kambing ang putahe. Hindi nagtagal ay biglang dumagsa ang mga tao sa bakuran ng karinderya at pumila na labis nilang ipinagtaka. Hanggang sa narinig nila na may sumigaw. Luto na ang kalderetang kambing, kaya magsipila na ang mga naghihintay. Halos mag-unahan ng mga taong nakapila na parabang nasa isang sinihan lang. Dala ng kuryosidad kung bakit pinipilahan ang kalderetang kambing, nakipag-unahang umorder na rin si Tio Marcel. Marahil ay yun na ang sinasabi ng kaibigan ni Mang Santing na may masarap na nabibilhan ng kalderetang baka sa bayang yon. Halos mapuno ang malawak na bakuran. Lalo pa at isa namang malaking kawa na may lamang kaldereta ang nakita nilang dala-dala ng 2 lalaki. Kitang-kita ni Tio Marcel ang sarap na pagkain ng mga tao sa paligid. Ganon din ang iba nilang kasama na parabang gutom na gutom. Kung lantaka ng mga ulam nilang kalderetang kambing, palihim na kinuha ni Tio Marcel ang baon niyang kalamansi. Subalit, bago pa niya ito maipiga sa platito na may lamang kaldereta, ay biglang may sumagi sa kamay niya. Dahilan para mabitawan niya ang kalamansi at tuluyang nalaglag sa lupa. Tinangka ni Tio Marcel na damputin ang kalamansi. Subalit may isang lalaki ang mabilis na inapakan ng kalamansi. Kaya napisat ito. Dahan-dahang tumingala si Tio Marcel para tignan ng lalaki. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil namukhaan niya ang lalaking nasa harapan niya ay ang lalaking nakasalubong nila sa daan na may daladalang kambing. Matalim na parabang nagbabanta ang pinukol na tingin ng lalaki kay Tio Marcel. Nagkatinginan silang lahat na magkakasama. Sumenyas si Mang Santing na kumain na si Tio Marcel. Halos ayaw niyang kainin ang putahing nasa harapan niya. Sa katunayan ay takam na si Tio Marcel na tikman ang putahe. Ngunit sa hindi malamang dahilan ay para bang may pumipigil sa kanya na huwag kakainin ng kalderetang kambing. Kaya sabaw na lang ang inilagay ni Tio Marcel sa kanyang plato. Busog na busog ang lahat ng taong nasa karinderya nang matapos ang sabay-sabay na pananghalian. Samantalang si Tio Marcel ay palihim lang niyang pinagmamasdan ng mga tao.
Kabilang na sa inuobserbahan niya ang matandang babae na nagsasandok ng mga ulam. Unang napansin ni Tiyo ay ang hindi pangkaraniwang haba ng mga kuko ng matandang babae. Pulang-pula din ang bibig ng matanda. Nakita niya na nagnganganga ito, kaya mapula ang labi. Palihim na ibinalot ni Tiyo Marcel ang kalderetang kambing. Pagkatapos ay nagmamadali niyang itinago sa kanyang bag. Pagkatapos nilang kumain ay sinabi ni Mang Santing na hahanapin nila ang kanyang kaibigan. Pinagtanong-tanong niya sa mga residente kung may kakilala ba silang Rene Sandoval. Napakunot-noo silang lahat dahil sa tuwing may makakausap silang tao at narinig ang pangalan ng taong hinahanap nila ay agad na umiiwas ang mga ito. Hanggang sa isang batang lalaki ang nakita nilang tumatakbo habang may habol-habol itong isang tuta sa kalsada. Nagmamadaling nilapitan ni Tiyo Marcel ang batang lalaki at tinanong ang pangalan ng taong hinahanap nila. Sa una ay biglang natahimik ang batang lalaki na nasa edad 10 taong gulang. Nagulat sila nang tanungin nito kung bakit ba nila hinahanap si Rene Sandoval. Nakangiting sinagot ni Mang Santing ang batang lalaki. Sinabi niya na kaibigan niya si Rene Sandoval at ito mismo ang nag-imbita sa kanya na pumunta sa lugar nito. Biglang namilog ang mga mata ng bata nang marinig ang sinabi ni Mang Santing. Pinasunod sila ng bata na nagpakilalang si Noel. Nahalata nila na iniiwasan ng mga taong nakakasalubong nila si Noel. Malayo-layo sa bayan ang pinagdalhan sa kanila ni Noel. Dahil mula sa bayan ay may binagtas pa silang ilog hanggang sa namataan nila ang isang kubo sa gitna ng isang palayan. Ang kubo ay nababakuran ng malalaking kawayan. Nakatawag ng kanilang pansin ang matulis na dulo sa kawayan na umabot hanggang sa bubungan. Nagbulungan ang mga kasama ni Tiyo Marcel. Nakakapagtaka daw ang pagkakabakod sa bahay kubo. Ganon din naman si Tiyo Marcel. Kakaiba ang bakod ng kubo. May kung anong pumasok sa kanyang isipan. Kung ano ang dahilan at binakuran ng kubo ng kawayang may patulis sa dulo. Minsan na siyang may narinig ng tungkol dito. Nakalimutan nga lang niya kung saan niya yun narinig. Nauna nang tumakbo si Noel at malayo pa lang ay sumisigaw na ito. Di nagtagal ay nakita nila na may isang lalaking nakahubad na pang-itaas na damit ang lumabas sa kubo. Agad naman itong nakilala ni Mang Santing at mahinang binigkas ang pangalang Rene. Nakangiting sinalubong sila ni Mang Rene. Mula dito ay napag-alaman nila na pamangkin pala ni Mang Rene ang batang si Noel. Inutusan nito si Noel na maglabas ng maraming bangko para kina Tiyo Marcel at iba pang kasamahan. Tuwang-tuwa na nagkwentuhan ang dalawang magkaibigan. Nagkanya-kanya namang pahinga ang iba pa dahil sa layo ng kanilang biyahe. Naririnig nila ang usapan ng dalawa habang nakaupo sila. Ayon kay Mang Rene, sa makalawa na gaganapin ang derby sa bayang yon. Pagsapit ng 4:00 ng hapon, nakapagpahinga na ang lahat. Nagpatulong si Mang Rene kina Tiyo Marcel na maglagay ng tarapal sa likod ng kubo. Hindi sila kakasya sa loob ng kubo sa dami nila. Mabuti na lang, malawak pa ang bakanting espasyo sa likod ng kubo na nababakuran din ng kawayan. Bago magtakip silim ay tinawag na ni Mang Rene ang pamangking si Noel na kasalukuyang naglalaro sa labas ng kubo. Pagkatapos papasukin ng tuta nito ay nagmamadali ng itinali ni Mang Rene ng mahigpit ang tarangkahan. Hindi na nakatiis pa si Mang Santing. Tinanong na niya ang kaibigan niyang si Mang Rene habang sabay-sabay silang naghahapunan sa likod ng kubo. Umpisa pa lang ay napansin na rin pala ni Mang Santing ang mga kakaiba sa bayang yon. Nagmamadaling tinapos ni Mang Rene ang kanyang pagkain.
Kinuha nito ang flashlight at sandaling naglibot sa buong bakuran ng kubo na para bang may kung anong tinitignan. Niyaya niya ang lahat sa loob ng kubo. Halos magsiksikan na ang lahat kaya ang iba ay nagpasya na sa bintana na lang makinig sa sasabihin ni Mang Rene. Pinamumugaran ng aswang ang bayang pinuntahan nila. Humingi ito ng pasensya sa pag-imbita nito kay Mang Santing. Hindi naman daw akalain ni Mang Rene na magyayaya pa ng ibang kasama si Mang Santing. Sa katunayan ay hihingi lang siya ng tulong kay Mang Santing. Ayon kay Mang Rene nang dumayo siya ng Sabong kung saan din sila nagkakilala ni Mang Santing, ay may nakapagsabi sa kanya na marunong manggamot si Mang Santing. Kaya gumawa siya ng paraan para maimbitahan ito sa kanyang lugar. Gulat na gulat at hindi makapaniwala si Tio Marcel at lahat ng kanyang kasamahan. Ayon kay Mang Rene, ay pinatay ng mga aswang sa bayang yon ang kanyang nag-iisang kapatid. Ang ate Lota niya ay ang nanay ni Noel na tinutukoy nito. Kaya naiwan sa kanya ang pag-aalaga sa kanyang pamangkin. Gusto niyang maghiganti sa mga aswang na pumatay sa kanyang ate. Nasa abroad siya ng mga panahong yon nang mangyari ang karumal-dumal na pagpatay sa kanyang ate at bayaw. Nakapag-asawa ang kanyang ate sa bayang yon. May hinala si Mang Rene na may kinalaman ng pamilya ng napangasawa ng kanyang kapatid sa pagkamatay nito. Magkasabay na pinatay ang mga magulang ni Noel. Natagpo ang walang buhay. Wakwak ang tiyan at dinukot ang mga puso ng kanyang ate at bayaw. Kwento pa ni Mang Rene, sa simbahan pa niya pinuntahan ng 2 taong gulang pa lang na pamangkin noon. Sa huling sulat na kanyang natanggap mula sa kanyang ate, nanganganib ang buhay nilang mag-asawa. Ganon din ang anak ng mga ito na 2 taong gulang pa lang. Natuklasan ng kanyang ate at bayaw na si Darwin na isang ampon lang ito. At ang higit na nakapagpawindang sa mag-asawa ay nang makita ng mga mata nito na aswang pala ang mga umampon dito. Mahirap kalabanin ng pamilya ng umampon sa bayaw ni Mang Rene. Kilala ang pamilya sa buong bayan at karatig bayan dahil sa husay ng mga ito sa pagluluto. At hindi lang yon, mas bantog ang pamilya sa napakasarap na menu ng pamilya, ang kalderetang kambing na dinarayo at binabalik-balikan ng mga customer. Napasinghap si Tio Marcel nang marinig ang sinabi ni Mang Rene. Ang pamilya ng mga aswang na pumatay sa kanyang kapatid at bayaw ay siyang nagmamay-ari ng karinderya na kanilang kinainan ng tanghalian. Nagmadaling umuwi si Mang Rene mula sa abroad nang nabasa ang huling sulat ng kanyang ate. Ayon sa sulat ng kanyang kapatid ay inihabilin nilang mag-asawa sa isang pari ang pansamantalang pangangalaga kay Noel. Dagdag pa nito sa sulat nito na ramdam na nilang mag-asawa na pinagpaplanuhan na silang tapusin ng pamilyang umampon sa kanyang asawa. Kaya mabilis nilang dinala ang kanilang anak sa simbahan upang dun itago ang kanilang anak na si Noel sa mga mata ng mga aswang. Nang dumating si Mang Rene mula sa abroad, ay pinuntahan agad niya ang kanyang pamangkin sa simbahan. Nakiusap siya sa pari na tatapusin lang niya ang pagpapalibing sa kanyang kapatid bago niya kukuhain ang kanyang pamangkin. Walang nagawa ang pamilya ng kanyang bayaw nang kuhain ni Mang Rene ang bangkay ng kanyang ate Lota. Ibinurol niya ito sa plaza ng bayan, habang ang kanyang bayaw naman ay kinuha ng mga umampon dito para sa bahay nila iburol. Inilihim ni Mang Rene sa pamilya ng kanyang bayaw na alam na niya ang tunay na pagkatao ng mga ito at wala din siyang pinagsabihan na kahit sino sa bayang yon. Binili ni Mang Rene ang malaking palayan upang makapagpatayo siya ng kubo nila ng kanyang pamangkin. Paminsan-minsan ay dinadalaw si Noel ng kanyang mga lolo't lola. Ganon din ang mga kapatid ng kanyang ama. Subalit naging doble ingat si Mang Rene sa pakikipag-usap sa umampon sa kanyang bayaw. Kinuha niya ang tiwala ng mga ito
Naging suki siya sa karinderya ng mga ito upang malaya din siyang makapag-imbestiga. Hanggang isang araw ay hindi sinasadyang nakita ni Mang Rene ang isang kapatid at ama ng kanyang bayaw. May hila-hila ang mga ito na isang kambing papunta sa ilog. Palihim niyang sinunda ng mag-ama. Ganun na lang ang pagkagitla ni Mang Rene. Nang nasa kalagitnaan na ng daan ang mag-ama, ay biglang sinunggaban ng matandang lalaki ang kambing. Sa isang iglap ay kitang-kita niya na humaba ang mga kuko nito sa kamay. Hanggang sa namalayan na lang niya na magkasalo ng nilalantakan ng mag-ama ang pobreng kambing. Wakwak ang tiyan nito habang butas naman ang liig ng kambing. Halos nasuka siya sa nakikita, dahilan para mapaatras si Mang Rene. Sakto naman na may naaapakan siyang tuyong sanga ng kahoy. Huli na para makapagtago siya dahil paglingon niya sa pwesto ng mag-ama ay wala na ang mga ito. Nagulat na lang si Mang Rene nang makita ang dalawa sa kanyang unahan. Nanlilisik ang mga mata ng mag-ama. Nang susunggaban na siya ng mga ito ay bigla namang sumigaw ang kanyang pamangking si Noel. Kasama ni Noel ang isang tanod. Nagulat pa ang tanod nang maabutan niyang tulala sa daan. Nawala na ang mag-amang aswang sa unahan niya. Itinuro ni Mang Rene ang patay na kambing sa tanod. Nang makita naman ito ng tanod ay laking pagtataka nito sa nakitang wakwak na katawan ng kambing. Magmula noon ay kumalat na sa buong bayan na isang aswang si Mang Rene. Ipinagkalat ng tanod ang nakitang katawan ng kambing. Si Mang Rene pa ang napagkamalan nitong may kagagawan sa nangyari. Iniiwasan at kinatatakutan ng mga tao si Mang Rene. Ganon din ang pamangkin nitong si Noel. Hindi niya kinumpronta ang mag-amang aswang bagkusay na nahimik siya at namuhay ng tahimik sa kubo kasama si Noel. Ayon kay Mang Rene, maraming beses na may natagpo ang patay na mga hayop sa mga baryo. At sa bawat namamatay na hayop ay sa kanya binibintang ng mga tao. Sa ilang taong nakalipas na paninirahan nilang magtiyuhin sa bayan, natuklasan din niya na ang karning kalderetang kambing na itinitinda ng pamilya ay hindi tunay na karne ng kambing dahil nakita niya ng ilang beses ang mga patay na katawan ng tao sa likurang bahagi ng bahay ng umampon sa kanyang bayaw. Sarap na sarap ang mga customer sa bawat karning kinakain nila. May sikretong sangkap na ginagawa ang pamilya upang maging mas malinamnam ang kalderetang kambing. Dahil sa kwento ni Mang Rene ay naantig ang puso ng kasama ni Tio Marcel. Matagal na palang pinagluluko ng mga aswang ang mga tao, kaya nakipag-usap sila ng masinsinan kay Mang Rene kung paano sila makakatulong sa pagpuksa sa mga aswang. Samantala, sa bahay ng mga aswang ay masaya nilang pinagpaplanuhan ang pagsalakay sa kubo ng magtiyuhin. Napag-alaman nila na may mga bisita itong nagmula pa sa malayong probinsya. Wala silang kamalay-malay na nakahanda ang buong puwersa ng mga kasamahan ni Tio Marcel upang puksain ang pamilya ng mga aswang sa gabing yon. Mag-aalas 11 na ng gabi. Tahimik na tahimik ang buong paligid ng kubo. Nakapatay ang ilaw kaya malayang nakakalapit ang angkan ng mga aswang. Hindi nila alintana ang mga tulis ng kawayang nakapalibot sa kubo. Sabay-sabay nilang sinalakay ang kubo. Nang sa wakas ay nakapasok na ang mga aswang sa bakuran ng kubo. Nagmamadali nilang binuksan ang pintuan subalit laking pagtataka nila dahil wala silang nakitang tao kahit isa sa loob at labas ng kubo. Samantala, sa bahay at karinderya ng mga aswang, hindi makapaniwala ang mga tao at mga pulis sa kanilang nakita. Maraming katawan na putol-putol ng mga taong biktima ang nakasabit sa kusina ng karinderya. Si Mang Rene ang nagtawag ng mga pulis habang wala ang mga taong nakatira sa bahay at karinderya. Ikinuwento nito na nasa kubo nila ang mga aswang na nakatira sa bahay na yon. Ilang sandali pa ay sama-sama ang taong bayan na
sinalakay ang mga aswang sa kubo ni Mang Rene. Nagulat ang lahat nang maabutan nilang patay na ang halos lahat ng mga aswang na may nakakatakot na itsura. Mahahaba ang mga kuko sa paa at kamay ng mga ito. Makakapalang mga balahibo sa muka at mga kamay. At ang mga nakanganga nitong bibig ay kitang-kita ang matutulis na mga ngipin. May mga tama ng sibat ang katawan ng mga ito habang nakahandusay sa loob ng bakuran ng kubo. Mula sa palayan ay dahan-dahan nang tumayo ang grupo ni Tio Marcel. Nagulat ang mga pulis at taong bayan na mga dayuhan pa ang nagligtas sa magtsuhing sina Mang Rene at Noel. Mag-aalas 4 ng madaling araw nang unti-unting nagbago ang itsura ng mga aswang. Nanlaki ang mga mata ng taong bayan nang makilala ang mga bangkay. Dahil buong angkan ng pamilyang may karinderya ang nasa kanilang harapan. Pumunta na agad sa karinderya ang buong grupo ni Tio Marcel. Pagdating nila sa lugar ay binuksan ni Tio ang lahat ng kaldero at kasirolang may lamang lutong tirang ulam. Bawat kaldero at kasirola ay pinigaan ni Tio Marcel ng kalamansi. Sa isang iglap lang ang mga laman ng kasirola ay naging mga parte ng katawan ng mga taong biktima. May daliri, tenga, dila at laman loob ng tao. Natuon ang pansin ng lahat sa kalderetang kambing na specialty ng pamilya. Pagkatapos pigaan ng ilang pirasong kalamansi ni Tio Marcel ang kasirola, ay biglang nagbago ang karne. Dahilan para lahat ng taong nandoon, maging ang mga otoridad, ay sabay-sabay na sumuka dahil sa labis na pandidiri. Sinunog ng taong bayan ng buong bahay at karinderya ng pamilya ng mga aswang. Sinigurado nilang lahat na hindi na makakabalik sa lugar ang kahit na sinong magpapakilalang kamag-anak ng pamilya. Sabay-sabay din na sinunog sa palayan ang mga katawan ng aswang. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakahinga na ng maluwag si Mang Rene. Sa wakas ay malaya nang makakapaglaro sa bayan ang kanyang pamangking si Noel. Nagpasalamat ng husto si Mang Rene sa grupo ni Tio Marcel. Hindi man natuloy ang derby sa bayan dahil sa mga nangyari, ay masaya pa ring umuwi ang grupo. Dahil nakatulong naman sila sa pagpuksa sa salot na pamilya ng mga aswang. Habang nasa biyahe pa uwi sa kanilang lugar, nakangiting kinapa ni Tio Marcel ang ilang pirasong kalamansi na natira sa kanyang bag na dala. Naisip niya ang kanyang ama, kaya tahimik siyang bumulong ng pasasalamat sa ginawa nitong pagpapabaon sa kanya ng kalamansi. Naisip ni Tio Marcel na hindi man sila uuwing panalo sa sabong. Mas masaya naman sila dahil malaking tulong ang kanilang nagawa sa pagpuksa sa mga aswang sa probinsya ng kaibigan ni Mang Santing na naging kaibigan na rin nila na si Mang Rene. Patunay na hindi lang pera ang nakakapagpasaya sa buhay ng tao dahil mas masarap ipanalo ang pagpuksa sa masasama at